Hello guys, welcome back to my channel. Ngayon pala guys ay pabalik na ako ngayon ng Manila. So dito na ako nakapag-start ng video kasi ayoko na masyadong habaan yung video guys natin. Hindi ko rin naman na Ayan guys, samahan nyo ako sa aking paglalakbay. So ikukwento ko lang pala yung mga mga nangyari dito nung ako ay nagbakasyon dito sa aming lugar. Bali 2 weeks nga pala ako nagbakasyon, 2 weeks leave. So sulit din naman guys, kaso grabe, sobrang sobrang itim, sobrang sunog kasi nagra-rides ako guys dito nang safe kasi nang malayang malaya ka, kumbaga ay malayang malaya ka mag-drive dito kahit wala kang helmet, kahit kahit nakasando ka lang, wala kang sapatos, okay lang kasi bihira lang naman yung nanghuhuli dito guys hindi katulad sa Manila na sobrang higpit talaga. So tapos pa guys, yung isang taon ko na trabaho dyan sa Manila, kung gaano ako kaitim, isang linggo lang dito sa probinsya, balik na kaagad ang kulay ko sa dati. Grabe, ganun katindi ang guys, ang kulay ko, ang pagbabago ng kulay ko. Saka kasi guys na sa pagbalik ko dito sa probinsya namin, grabing sakto sa talaga, sakto sa anihan, gapasan o harvester dito sa namin guys, sakto harvesteran ay yung palaya na sinasaka ng tatay ko na maliit lang. Ayun, kasi yung sanob na yun guys kumbaga malalim, yung isang kahon hindi kaya ng harvester, lumulubog ang harvester doon. Ay inani namin kami, dalawa ang nagapas ng kapatid ko, dalawa lang kami. So isang araw yon, tapos nakahubad pa ako, minsan nakahubad pa ako, tapos nakasando lang, nagagapas, tapos italapok pa namin yon dito sa medyo taas na nadadaanan ng harvester. Ayun, tapos binuhat ko pa yung palay, kaya grabe sunog na sunog ako. So ayan guys, babawi naman ako pag balik ko ng Manila. So hindi ko alam kung saan ako nag-start ng video guys, siguro dito na sa Pulag, dito sa Oriental Mindoro. Saka ito ngayon nasa ako ngayon, nasa Victoria na siguro, na siguro ako to. So ayan guys, kung makikita nyo ang lugar, yung mga gustong mag-rides at mag Mindoro Loop dyan, subukan nyo na o itry nyong puntahan, kasi hindi naman kayo magsisisi dahil maganda naman yung kalsada, marami kayong mapupuntahan na magandang lugar o magandang tanawin. Saka friendly naman yung mga tao dito guys. Saka ayan guys, so kung makikita nyo, kitang kita naman sa lugar, grabe ganda, yung parang nasusulo mo yung kalsada na ikaw lang yung dumadaan. Ayun, sarap mag-ride, sarap ng simoy ng hangin, yung mga makikita mo na hindi mo na kikita sa Manila. Saka ibang iba talaga, malaki ang pagkakaiba. So siguro baka next year pagbalik natin dito, may na tayo rin guys, baka makabili na tayong maganda-gandang camera na mga gamit natin, pero hindi pa rin natin itatapon o itatabi pa rin natin itong ginagamit natin ngayon, kasi malay mo baka pagdating ng araw magagamit pa rin natin siya, kahit hindi naman ganun ka ganun ka quality yung camera na ito, hindi ganun kaganda yung specs niya, kailangan pa rin nating pahalagan. Kasi sa mga tulad ko, nagsisimula pa lang na
mag video o mag kumuha ng magandang kwan o caption, ayan, ng ang gamit naman tumatagal yan basta kwan, hindi mo ma-enjoy ang kwan, hindi mo ma-enjoy ang gamit kapag hindi ka marunong makontento. So ayan guys, so dito na lang muna at enjoy muna kayo sa panonood. So babalikan ko kayo maya. So ayan. Hello, ayan guys. Grabe. Yung umuwi din pala ako dito guys, wala din pala akong pahinga. Kasi nung umalis ako sa Manila, 9 PM ng gabi. Tapos dumating ako dito sa amin sa bahay namin ng 10 AM ng umaga. Tapos pagdating ko dito, niyaya kagad ako ng kapatid ko ng mamasyal daw dito sa Bansud Oriental Mindoro kasi may magandang plaza dito sa Bansud Plaza guys. Yung Bansud Plaza dito na pinapasyalan ng mga tao. So yan, namasyal kami dito. Tapos pumunta kami ng Lisap Bridge, Bungabong Oriental Mindoro, yung isa sa pinakamahabang tulay dito sa Bungabong. Ayun, grabe, nakapahinga siguro ako gabi na. Kasi pagkadating ko namin sa bahay, hindi naman ako natulog agad, na lumabas-labas muna ako. So ayun. So ito nga pala guys ay nasa na yata ako. Ito nasa Calapan na yata ako. Calapan Oriental Mindoro. Hindi ko nakita yung naipakita yung guys eh. Basta may Tamaraw ba yun? May Tamaraw na na ano ito, na boundary. Tamaraw kasi yata yun nakalagay pag Calapan eh. Pag Bansud, Saging, Bungabong, wala. So ayan guys, sana sa Bigo tayo, hindi natin napuntan ang Occidental. Sana maganda sa Occidental, doon sa Devil's Mountain.
So siguro next time mapupunta natin yun, o sunod na balik natin sana mapupunta natin yung Devil's Mountain sa Occidental Mindoro. Maganda yun doon guys eh, saka maganda ang daan doon, maganda rin ang daan doon. Yun ang gusto kong pasyalan dito sa aming lugar, kaso hindi ko na napuntahan kasi busy din. Marami akong ginawa, maraming trinabaho sa palayan, kaya hindi rin ako hindi rin ako nakagala masyado. So sulit din naman guys, kasi yun din hanap ko, yung parang ma-exercise yung katawan ko eh. Kaya yun. So ito na nga guys, nandito nakarating na ako dito sa gate ng pero pinabalik ako, sabi tinanong ako kung ayan, sabi kuha muna ng doon, pa-booking muna. Ayun, dito punta tayo guys. So magpapa-booking muna tayo. Yan. Medyo dito sa Calapan medyo marami-rami na ring sasakyan. Subukan natin kung yung iba kasi hindi na tumatanggap ng motorsiklo dito eh. Yung ibang barko. Susubukan natin dito sa isa na sa unang Starlight ba ito na Starlight dito ako tinuro sa Starlight eh. Subukan nating dito, yan, kakaliwa tayo. Yan dyan. Dito ngayon, yan, dyan sa may nakapara na truck. Dyan tayo magpapabooking kung meron pa silang available. So, yan. Dito tayo sa hulihan. Yan. Oh. Tagal ah. Parang ayun. Binigyan na siya. Yan. Dito, tayo dito guys. Ano ito? Bigo tayo dito. Pagkuha ko dyan, tinuro ako sa iba eh. Sabi, hindi na daw sila tumatanggap ng Hindi na daw sila tumatanggap ng motor na yung ikakarga sa barko nila. Ayaw nila. Sabi wala na daw available. Kasi may mga barkong hindi nagakuan guys eh. Hindi yung tumatanggap basta-basta ng ng motor. Kasi siguro matrabaho siguro, kasi talian pa nila. O pag ilan-ilan siguro hindi nila tinatanggap guys. Pero pag marami naman siguro baka tinatanggap nila. So dito tayo sa sunod. Dito naman sa napuntahan ko na ito, grabe, wala din ditong wala namang tao dito. Pumunta ako dito, wala namang katao-tao. Ayan. Yeah, ayan guys, oh. Grabing busina ko dyan. Busina ako ng busina dyan eh. Walang nakabantay na tao. Ayan. So hintayin lang natin ng tao kung may lumabas. Pero wala talagang lumabas yan guys. Grabing nagtitinda nagbabantay ng mga namimigay ng tapos walang tao-tao. Paano kung may mga pasahero na gustong wala na. Yun, doon ang tinanungan ko doon sa si ate. Doon naman daw ako, doon subukan ko sa Montenegro, balik na naman ako doon sa unahan. Sa may Montenegro lines. So ayan.
Balik tayo guys. Kasi walang tao eh. No. Na ito, binalikan ko pala ito guys. Bumalik pala ako, wala din. Wala pa ring tao. Ilang beses ako nagbusina-busina doon. Tapos ito dito, ito na yung Montenegro. Montenegro. Doon ako sa yan, subukan natin dito. Kuya, pabuking ko ya? Montenegro Lines. Ha? Alas 6 Ayan pa oh. kayo? Wala pa rin. 6 PM yata nakalagay ang kanila. Biyahe nila. So ayan guys. Bigo na naman tayo. So siguro dyan next sa sunod na ang sunod ko yata na pinuntahan dito dyan sa kwan eh, sa Pascat eh, dyan nga yun sa Pascat, dyan sa dulo. So medyo malayo-layo pa naman. Ito na. Ito na yata ang Pascat. Ito sa kaliwa natin. May mga nakapila na ban. Ayan guys, dito tayo nakasakay. Dito tayo talaga na punta. Saka sa bagay, malaki kasi ito. Malaki ang Pascat guys eh. Saka mabilis pa. So swerte din natin kahit hindi ayaw tumanggap ng iba. Dito tayo napunta. Ito sa Pascat. Mas malaki. At mas mabilis. Saka ang gamit ko guys oh, kunti lang. Dumala lang ako ng damit, ilang piraso, 2 piraso lang. 2 piraso, dalawang brief, 2 damit, 2 jagger, 1 jacket. Okay na. Ayan. So, yan, nakakuha na tayo ng booking. So, salamat. yan, lagay muna natin dyan. Marami din, may mga nakamotor din kanina guys na parang kasabay ko rin yata, pupunta din ng paluwas din ng Manila din yata. Ilang oras ko ring biyahe guys, mga simula sa doon sa amin din ng umabot yata ako ng 4 na oras. Kasi patigil-tigil din naman ako eh, nanggasolina, tapos tumigil pa ako dyan sa pula. Basta 2 beses ako tumigil guys eh. Kaya inabot ng 3 to 4 hours guys. Pero kayang-kaya ng mga 2 to 3 hours yan guys. Pag waswas yung patakbo mo, kaya hanggang dito sa Calapan Port. Ayan guys, so mali ako ng pasok. Ito pala, exit pala ito. Yan, napasukan ko. 2 kasing exit dito guys eh. Tapos doon sa dulo exit. Akala ko entrance ito kasi ang laki ng gate eh. Akala ko yung maliit doon, yung entrance, yung exit. Ito exit din pala ito. Kaya nalito ako, mali ang pasok ko. Yun, tinuro ng guard. Bumalik ka doon, sabi sa akin, balik ka doon. Saka doon ka pasok sa dulo. Yun. Oh. Tingnan nyo guys. Oh. Parang gusto pa ako bumalik dyan. Parang gusto ko lumabas dyan eh.
Pero dito tayo, pinapahaba na pala nila ang Calapan Port guys. Medyo sa sunod na taon siguro ito maganda na ito. Kasi ganda ng bay view dyan sa lalabasan ko dyan. Yan, tanong ulit ako dito sa gwardiya kung pwede ba akong bumalik doon. Kaso one way lang yung nakalagay, kaya yun, balik talaga tayo, no choice tayo. Sir, So ma'am, ayan, pwede po mag-exit doon? Pwede po mag-exit doon? tanong ko yung gwardiya kung pwede tayong bumalik, sabi hindi. Parang marami. Tapos tinanong ko rin dyan guys, bakit Bumalik. bakit yung exit ang laki-laki, akala ko entrance tapos may exit pa dito. Ito mali lang akong pasok, sabi bumalik na lang daw ako. Sabi doon. hindi naman sumagot siya. May booking na. Nalito tuloy ako, Balik na lang ako doon. sabi ko. Sabi niya sa akin ay bumalik na lang po kayo sir, kasi one way lang po talaga yan. Ayan guys, kitang kita ang bay view. Yan guys, medyo mahaba-haba na, pinapahaba nila ang Calapan Port, lalong nakakalito yan. Tapos dyan sa gitna lalagyan naman nilang exit. Nako po, lalong malilito ang mga tao. Ayan guys, exit na tayo dito. Tapos kaliwa balik. Yan, dire-diretso na tayo. So sa una lang yan guys, kasi ngayon pala guys, itong pag-uwi ko na ito, first time ko magdala ng motor dito sa probinsya namin. First time ride, at first time din ang motor ko na i-ride, long ride. O hindi naman nung first time na long ride, kasi nakaabot na ito ng Dinggalan guys First time niyang isakay sa barko, o first time to Mindoro. So ayan, grabe tipid ng click guys. Nagpa-full tank ako dito sa saan ba ako banda nagpa-full tank? Doon na sa Guadalupe ako nagpa-full tank. Tapos nakaabot ng Pinamalayan ba second na full tank ko dito na sa Mindoro. Pinamalayan Oriental Mindoro, 2 bars ang tira. Grabe tipid. Tapos nasa takbo ko guys, nasa nasa 60 lang kagandahan na takbo sa Magayan. Pero pag nasa siguro nasa 100 o 90, 80, medyo yun guys, medyo takaw na sa gasolina yon. Grabe lakas na ng bugan yun Ito ang entrance guys. Doon nalito ako, tingnan nyo, mas malaki yung doon guys. Entrance doon kanina sa pinasukan ko kanina, exit pala. Ito palang entrance dito dulo. So ayan guys, hanggang dito na lang guys, at RS sa lahat ng riders na tulad ko, at thank you for watching. God bless you all.
If you wait for if you wait for